Babala ng Panginoong Hesus laban sa mga mapagkunwari. Habang ang Panginoong Hesus ay nangangaral ng kanyang sermon sa bundok, binanggit niya ang salitang mapagkunwari. Nang pinayuhan niya ang lahat, ang sabi niya, huwag gayahin ang ginagawa ng mga mapagkunwari o huwag silang tularan. Kapag ito ay binabasa, may dalawa pang maaring mga tanong. Sino ang tinutukoy ng Panginoon at ano ang ibig sabihin ng pagiging mapagkunwari? Kahit na ito ay mahalagang mga tanong na nangangailangan ng mga sagot, mayroon pa ring pangatlong tanong na kasing kahalaga ng mga nararapat na sagutin. Bakit ito binanggit ng Panginoon sa kanyang sermon? Ano ang dahilan? Para sa anong layunin, bakit ito kailangang banggitin ng Panginoon na napakalakas? Sa pagsisimula ng ating paghahanap ng mga kasagutan, dapat ay alam na natin na hindi lamang sa pagkakataong ito ginamit ng Panginoon ang salitang mapagkunwari. Sa ating pagbabasa ng 4 na ebanghelyo, ating mapapansin na maging sa ibang pagkakataon ay ginamit dito ng Panginoon. Ginamit niya ito sa kanyang pakikipag-ugnayan sa mga pinuno ng relihiyong Hudyo at gayon din sa mga babala na ibinigay niya sa kanyang mga disipulo. Ang tawag po noon sa banal na kasulatan sa mga taong gumaganap sa isang dula sa entablado ay ang salitang ipokrito. Ito po ay nangangahulugan na ang isang tao ay namumuhay sa pagganap, kung saan ang isang papapanggap ay ang kanyang madalas na ginagampanan. At ito po ay maliwanag kung papaano ginamit ng ating Panginoon sa kanyang pangangaral doon sa kanyang sermon sa bundok. Ang halimbawa, siya ay nagbabala, mag-ingat, huwag mong gawin ang iyong mabubuting gawa sa publiko upang humanga ang iba. Kapag ikaw naman ay nagbibigay sa mga nangangailangan, huwag mong gagawin ang ginagawa ng mga mapagkunwari. Pinapatunog nila ang kanilang mga trumpeta sa mga sinagoga at sa mga lansangan upang sila ay mapansin sa kanilang mga ginagawang pagtulong sa kapwa. Ang Panginoong Hesus ay nagbabala rin patungkol sa pananalangin. Huwag kang tumulad sa mga mapagkunwari na gustong-gustong manalangin sa harapan ng publiko, sa mga sulok ng lansangan, at sa mga sinagoga, kung saan ay kitang-kita sila ng lahat. Kasabay noon ay kanya ring isinama ang issue ng pag-aayuno sa parehong paraan. Ang bawat layunin ng Panginoon ay nagsisilbing babala sa mga nakikinig at sa mga nasa panganib ng pagkukunwari. Mga kapatid, ang panganib ng pagkukunwari ay tunay na umiiral. Gaya ng itinuro ng ating Panginoong Hesus, ang mga nag-aangking sila'y relihiyoso o kahit sa mga nagsasabing sila'y mga anak ng Diyos, ay maaring nililinlang ang kanilang mga sarili dahil sila ay nabubuhay sa isang pagpapanggap. Ang Panginoon ay nagtanong, bakit niyo ako tinatawag ng Panginoon, Panginoon, gayong hindi niyo naman ginagawa ang aking kalooban? Binanggit ni Apostol Juan sa kanyang aklat sa unang Juan, Kabanata 1, ang Diyos ay liwanag at sa kanya'y walang anumang kadiliman. Ito ang mensahe na narinig namin mula sa kanyang anak, na siya naman naming ipinapahayag sa inyo. Kung sinasabi nating may pag-isa tayo sa kanya, subalit namumuhay naman tayo sa kadiliman, nagsisinungaling tayo at hindi isinasagawa ang katotohanan. Ngunit tayo namumuhay sa liwanag tulad niya na nasa liwanag, may pakikipag-isa tayo sa isa't isa. Ang dugo ng kanyang anak na si Jesus ang naglinis sa atin sa lahat ng kasalanan. At kung sinasabi nating tayong ay walang mga kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili at wala sa atin ang katotohanan. Samantala, pinahayag din po ni Apostol Pablo sa kanyang aklat sa 2 Timoteo, Kabanata 3, samantalang ang masama at mandaraya ay lalong magpapakasama. Sila'y manlilinlang at manlilinlang. Mga kapatid, ang totoong tanong, tunay po ba ang ating pananalig sa Panginoon? Totoo bang tayo'y tinubos ng kanyang dugo, ang kordero ng Diyos? Minsan nang si Apostol Pablo ay nagpayo sa mga nasa simbahan ng Korinto at kanyang pinahayag na ang pananampalataya sa Panginoon ay nasa ganitong paraan. Suriin ninyo ang inyong mga sarili. Kung tunay ang inyong pananampalataya, subukin ninyo ang inyong mga sarili. Tiyak na nalalaman ninyo na ang Panginoon ay nasa gitna ninyo. Kung hindi, kayo'y bigo sa pagsubok ng tunay na pananampalataya. Mga kapatid, ang mga salitang ito ay dararapat nating pagnilay-nilayan habang sinusuri natin ang ating espiritual na pamumuhay.
Tayo po ay magpapatuloy sa paksang ito na ating tinatalakay sa susunod na araw. Maraming salamat po. Tayo po ay manalangin. Panginoon, ang mga salitang ito ay maging babala sana sa aming lahat. Nararapat lang po na aming bantayan, Panginoon, at bigyan pansin ang aming mga katayuang espiritual na pamumuhay bilang iyong mga lingkod. Mangyaring tulungan mo po kami, Panginoon, na huwag mamuhay sa takbo ng mapagkunwaring mundong ito bilang iyong mga tunay na anak. Dalangin ko ang lahat ng ito sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen.